Hello po, good morning. Time check. Alas 11:25 in the morning, October 2. Ito, kahapon namin ko sinimula ng anak ko. Ngayon, tatapusin ko na. Ito na, malapit na siya matapos. Oh, ang ganda niya na. Oh, di ba? Nag-enjoy ako dito. Nakakatuwa pa na itong gawin siya. Baka magiging habit ko na to. Nakakawala siya ng stress. Alam niyo ba yun? Yung nakafocus ka lang dito. Kasi kagabi, hindi naman ako nakatulog. Alam ko ba? Kahit wala namang iniisip ang utak ko. May time talagang hindi ako nakakatulog. Kaya ito, parang nap lang yung tulog ko kaninang umaga. Kaya ngayon, ito ang gagawin ko. Tatapusin ko. Kasi parang wala pa ako sa kondisyon matulog. Natatapos ko na to. Mga siguro, ilang oras ko na to ginawa. Kahapon, mga 1 PM kami nag-start. Yung nag-live ako kahapon, October 1. Mga 1 PM yun. Good morning lang. Parang ito. Kaya ngayon tatapusin ko to. Siguro, tapos tumigil ako mga alas 5 ng hapon. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. So, 4 hours. Plus, umulit ako mga 9 o'clock hanggang kaninang mga 6 ng umaga. So, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 plus 4. Ibig sabihin, 13 hours ko na itong ginagawa. Hindi ko alam kung anong sukat nito eh. Ito, may sukat. 30 by 30 yung sukat niya. Ayan, may 30 by 30 siya. 30 by 30 yung sukat nito. Kaya, yung wall ko na walang display, magkaka-display na siya. Ito yung first na display ko. Tumulong naman yung anak ko dito, yung dalawa, yung si baby girl. Si Adira yung nagpakilala kahapon, at saka si Kuya nung dumating nung gabi, kaya siya naman ang gumawa nung dumating siya ng mga 6 ng gabi. Mga 6:30 siya dumating. Yun, tumulong siya dito. Nakakatuwa siyang gawin. Nawawala yung mga iniisip mo kasi nakafocus ka dito. Diba? Kasi yung utak ko ngayon busy. Kaya siguro hindi ako nakakatulog. Pero minsan wala akong iniisip pero hindi ako nakakatulog. Kaya, hello po, babalikan ko kayo pag natapos na to. Kasi ang ganda pala nito. Mahal lang siya nung binili ko kasi 140 siya sa baba. Tapos nakita ko sa yellow up, orange up kanina, 50 pesos lang. Pero okay lang, mahal kasi ang renta dyan sa Changi sa baba. Ano daw yung renta nila dyan? 15,000. O diba, ang mahal. Pero marami naman silang paninda dyan na mga school supply. Mabenta yan kasi corner yung nila eh. Tapos sa kabilang eskwelahan naman. Kaya yun. Ako dito. Natutuwa ako dito ng magawa. Diba? Kayo din ba? Hindi nakakatulog pag pag may iniisip or something? Alam ko ba? Kung kailan nag-iinom ako ng gamot, saka naman ganitong hindi ako nakakatulog. Siguro side effect ng gamot or ewan ko. Hindi ko maintindihan. Good for 1 month lang naman yun. Hindi naman siya totally maintenance.
Kailangan uminom ng gamot. Kaya nga kailangan ko magpapayat. Ay naku, kayo din ba mga mare? Mga mamshi? Mataba-taba kasi. Pero mas mataba ako last year. Pumayat na ako nito sa lagay na to. Kaya inaano ko na. Kailangan kong pumayat pa. Kaya diet pa more. Pero alam mo ba, ano kasi itong mga nakaraan, hindi talaga ako nakakatulog kahit wala akong iniisip or hindi naman ako nagkakape. Ganun. Kasi siguro baka yun yung kasi ba kayo, yung parang pag nagkape kayo nare-relax tuloy ang utak niyo tapos mas nakakatulog kayo. Kasi ako ganun, kaya lang sinabi kasi ng doktor maglaylo daw muna sa kape. Kasi kinakain daw nung kape yung yung gamot, hindi daw effective sa katawan. Kaya medyo nagle-less ako sa kape. Kaya ilang araw na akong hindi nagkakape. Pero kahapon nagkape ako. Kasi parang gusto ko sanang matulog. Kaya nung dumating yung anak ko, nagnap nga ako. Nakanap ako ng mga siguro 2 oras. Yun. Nung after ko magkape. Kaya lang hindi naman siya magandang habit. Kailangan ko magkape para matulog. Samantalang yung ibang tao, 'di ba? Hindi nakakatulog pag nagkakape. Pero ako nakakatulog pag nagkakape, o 'di ba? Saan ka pa? Ano ba 'yan? Baliktad. Kayo ganun din ba? Kasi sobrang busy yung utak ko sa kaisip ng mga kung ano ang dapat pagkakitaan, ano ba dapat ang gawin ko, yung mga ganun. Kasi nag-a-apply ako online, hindi nagiging compatible minsan sa time kasi naghahatid ako sa anak ko sa eskwelahan. Diba? Ang hirap talaga pag may anak na maliit pa. At least si kuya, kasi yung eldest ko, grade 5 na. Kaya hindi ko na siya hinahatid sundo. Pero itong bunso ko kasi, 4 years old, nursery pa, prep siya. Kaya hinahatid sundo ko pa. Kasi mahirap na, tapos babae pa siya. O, diba? Maliban sa babae, bata pa. At medyo may kalayuan ng konti yung eskwelahan nila. Siguro mga sabihin natin mga 700 meters away. Mga ganun. Or 1,000 meters away. Siguro mga ganun. Yun, nilalakad lang namin yun. Ngayon, ayan, tulog pa siya. Kasi late na tulog kagabi kasi hindi ako naghiga sa tabi niya. Kasi nandito lang kami sa sala. Kasi yan siya, natutulog yan siya na gusto niya may katabi siya. Kaya lang, minsan ayaw tumabi sa papa niya. Gusto niya magkatabi kami. Kaya ayan, pang 1:00 na siya nakatulog. Hanggang ngayon, tulog pa. Imbis na papasok, hindi siya papasok kasi inaantok pa siya. Tsaka kasi minsan may time na kahit maaga siya matulog, wala siya sa wala siya sa kondisyon papasok. Yun. Pero kung masipag naman to mag-aral, pag nandito kami sa bahay, nag-aaral naman siya, nagsusulat siya, nagpo-color siya, binibigyan ko siya ng mga ibang activity. Para pagpapasok siya ulit, pag nasa kondisyon siya, kasi pag wala siya sa kondisyon, nung una, baliktad nga kung kailan, nakailang buwan na ng pasukan, saka siya umiiyak pag iniiwan mo doon.
Nung mga first day, mga first week, second week, hindi siya umiiyak kasi yung mga unang linggo, ang sabi niya, mabait daw si teacher niya. Pero nung mga sumunod, hindi daw kasi sumisigaw daw si teacher. Natatakot kasi yan siya pag sumisigaw. Pag ako nga ay sumisigaw, sabihin niya, Mama, angry ka naman? Sabi ko, hindi ako angry I'm just tired. Sinasabihan ko ng ganyan. Kasi umiiyak siya, ayaw niya yung sumisigaw. Kaya natatakot siya, akala niya, pinapagalitan siya. Kaya yung teacher niya, hindi naman mabait naman yung teacher niya. May kaklase pa nga siya na nananakit doon sa teacher instead na yung teacher, 'di ba, ang nirereklamo. Kasi yun yung mga nananakit. Siya hindi siya nananakit kasi naman siya, mahilig naman siya sa bata. Tsaka kawawa nga yung teacher niyang yun eh. Alam nyo ba, nung nag-activity kami ng career day, basta yung may mga activity kami, mga ganyan, mga extra activity. Kaya nung unang activity nila, linggo ng wika, buwan ng wika. Pag may mga practice na mga dance or mga kung ano-ano mang presentation, hindi kumakain muna ang teacher nila, tinatapos muna nila yung mga dapat nilang gawin kagaya ng sayaw or may mga i-memorize yung bata. Kaya kawawa yung teacher. Tapos nagtuturo pa siya doon sa kasi itong school ng anak ko, yung bang tawag dito? Foundation siya ng Catholic school. So, mga madre yung nagtuturo doon. Pero dito sa maliit na school dati, meron diyang nagtuturo na madre. Ngayon, umuwi daw kasi sa parang kulang ng teacher doon sa malaking school. Kaya, ngayon yan, si Teacher Rose lang at saka si Ate Gina ang nagtuturo sa mga bata. Kaya hirap na hirap din siya. Tapos may mga iba pang mga bata na, yun nga, nananakit kasi, matitigas ang ulo. Kasi alam nyo naman ang bata ngayon, iba-iba ang dahil sa, sa cellphone, mahilig sila sa pagga-gadget ng mga kung ano-ano pa. Kaya, ayan yung mga ng bata, yung pag nagtatantrums, nananakit, sumisigaw, umiiyak. Tapos maintindihan mo rin naman kasi mga bata pa naman sila. Kaya yung mga nila, hindi mo masyado maanuhan ba? Yung tawag dito, hindi pa kayo masyado magkaintindihan ng mga bata. Yung ganun. Kasi, 'di ba? Bata pa siya, hindi pa niya masyado maintindihan yung mga dapat niyang parang responsibilidad bilang estudyante, yung ganun. Kaya mahirap sa kanila kasi kahit yung anak ko nga ganyan din, hindi naman siya umiyak pero yung hindi pa basta-basta nakakasunod sa mga instruction ng ng teacher. Kagaya nung sabi doon, meron doon siyang isang lesson sila sa book nila. Kasi doon sila nagsasabot sa book nila yung kung halimbawa ang bola na nakalagay sa taas color orange, di doon sa baba color orange din siya, di ba? Ganun. Tapos aywan ko, iba ang kinulay niya. Then sinabihan siya ng teacher na sundin mo yung kulay nasa taas. Umiyak siya. O, di ba? Kasi yun yung gusto niya daw ikulay. O, diba? Kaya talaga, yung sabi niya, Mama, nagalit sa akin si teacher kasi wrong daw, hindi daw ako nag-follow sa instruction. Sabi ko, totoo naman, you're not following her instruction, diba? Kasi tingnan mo, color orange, tapos ang kinulay mo pink. Diba? Yung dahon, color green. Ang kinulay mo, yellow. Kaya mali talaga. Kasi kung ano yung sinabi ng teacher, makinig ka, hindi naman gagalit si teacher.
Nagsasabi lang siya kasi hindi kayo nakikinig. Tapos ang dami nyo. Tapos maingay kayo. Di sumisigaw si teacher. Sabi niya, hindi, galit siya eh. Kaya umpisa nun, yung mga ganun, may time na hindi siya pumapasok kasi natatakot siya sa teacher. Kahit wala namang ginawa ang teacher. Ayaw na lang na talagang sumisigaw ang teacher, ganun. Kaya pag sabi niya papasok siya, pinapapasok ko kasi ayoko yung parang maano sa utak niya na mga salbahay ang mga teacher, mahilig magsigaw ang teacher, yung mga ganun. Kaya kinokondisyon ko siya bago kami papasok. Kasi sabi ko sa kanya, papasok tayo. Makinig sa sa instruction, sa mga sinasabi ng teacher para hindi siya sisigaw, hindi siya magagalit. Kasi alam mo, hindi naman porkit sumisigaw si teacher, galit siya, sumisigaw siya para marinig nyo kasi maingay kayo. Kaya ganun. Sabi nyo, meron kasi doon isa akong kaklase na boy, maingay-ingay siya, sigaw-sigaw siya, tapos lagi siyang play-play kahit na naggagawa kami ng lesson. Sabi niya. Kaya ganun talaga. Mahirap talaga mahirap magturo ng mga ganyang edad na nursery hanggang kinder, ganun. Kasi may mga time na nagtatantrums talaga sila. Walang dahilan, yung ganun. Parang sa atin din na masama ang gising, yung mga ganun, hindi nila masyado na at saka hindi pa sila kaya lang nilang express yung ganun, parang naiiyak. Pag hindi sila komportable, iiyak, yung mga ganun. Kaya, yan, yung anak kong yan na Pero yung lalaki ko, hindi ganyan, nung nag-aral yan siya. Makulit kasi yung lalaki kong yun eh, at saka mabilis. Mabilis siya gumawa ng mga activity. Sinusunod niya agad yung mga tinuturo ng teacher para matapos, para yung katabi niya or else yung mga classmate niya, siya na ang gagawa kasi maglalaro na daw sila pagkatapos. Ganon yung lalaki ko. Itong babae ko, tahimik lang to. Siya lang pala desisyon ng sarili niya. Magkaiba silang dalawa. Ganon talaga. Pero mas mas mature to mag-isip ng aking babae kaysa din sa lalaki. Hanggang ngayon, kahit grade 5 na yun, Diyos ko, napakaisip bata pa. Hindi kagaya nitong babae ko, di ba? Pag inutusan mo siya, madali siyang maka-catch up ng mga inuutos. Tapos madali niyang yung tawag dito, maintindihan pag tinuro mo ng dahan-dahan ng maayos. Si kuya ayaw ng dahan-dahan, Diyos ko, gusto niya mabilis, kaya tuloy mali-mali ang ginagawa. Tapos nagagalit siya pag pinagsabihan mo na, or else hindi naman siya pinagsabihan, yung kinokorek. Sabi ko, kuya, hindi yan, ganito kasi yan. Sabi niya, alam ko na. Tapos yun nga, alam daw, tapos hindi naman nagawa ng maayos, diba? Pero kahit pa paano, naman yun, active naman sa eskwelahan, gumagawa naman siya ng sarili niyang assignment, pag kailangan ng assignment, may mga yan, mga activity niya. Maano naman yun. Kaya lang yun nga yun, hindi siya masyado naintindihan minsan ng mga klase niya. Sabi niya, inaaway daw siya. Kasi nga makulit din siya. Pero yun nga, yung yung anak kong lalaking yun, mahilig, friendly, napaka-friendly. Kaya lang, madali siyang mapikon. Yun yung doon. Hindi kagaya nitong babae ko na hindi siya madaling mapikon. Gusto din makipagkaibigan, pero pag inaway mo siya, maglalaro na lang siya mag-isa, yung ganun. Hindi kagaya dun sa lalaki ko na parang hindi siya masaya pag naglalaro siya mag-isa lang. Yung babae ko, hindi. Okay lang, kahit mag-isa lang siya maglaro. Basta wala lang siyang kaaway, walang mang-away sa kanya. Hindi kagaya dun sa lalaki ko. Diyos ko, lalabas pa ng bahay para makahanap ng kalaro. Kahit awayin siya, okay lang. Ganun. Kaya minsan naawa ako dun, hindi ko pinapalabas. Sabi ko, huwag ka na lang lumabas kung yung mga tinuturing mong kaibigan, ganyan lang naman.
Sabi ko kahit sa eskwelahan, huwag ka nang makipag-usap sa mga mahilig magmura at minumura ka ng ano ba yan dahil lang makulit ka or ano bang ginagawa nyo. Kasi hindi man maganda yan. Kaya nga kayo nag-aaral kasi para may manners, hindi yung ganyan. Kung nakasanayang magmura, pangit yun eh. Kasi sabi ko hindi ako nagmumura kasi masakit siya sa tainga. At saka nakakainis na pakinggan, hindi siya nakakatuwang pakinggan kahit na sabihing expression lang yan. Ang pangit naman ang expression mo, may iba naman, pero may mga tao talagang ganun, expression daw nila yun. Pero hindi ko na, naiintindihan bakit pagmumura ang magiging expression. Pero sila yun, ganun talaga sila, nakasanayan nila. E sa akin, hindi masakit siya sa tainga yung ganun. Although kahit na parang wala naman yun kasi expression nga lang nila, hindi naman talaga yun yung ibig sabihin ng sinasabi nila. Pero para sa akin, hindi pa rin siya maganda. Kaya yan dyan sa labas yung mga bata, pag naglalaro sila at naririnig ng mga anak ko dito sa loob na nandyan sila tapos nagmumurahan sila kasi nag-iinisan. May mga flip-top pa sila, yung parang rap-rap na ewan, hindi ko masyado maintindihan kasi nung bata ako, hindi naman ako na mahilig kasi tumambay sa labas. Kaya hindi ko alam yung mga ganyan-ganyan. Basta sabi lang ni kuya, ay, ano yan mo, mama? Tip-tap nila yan. Ganyan, expression lang nila yun. Kanta-kanta lang nila. Sabi ko, kanta-kanta pala yun. Anong klaseng kanta yan? Bakit may ganyan? Kailangan magmura. Ganyan yun ma. Maganda nga yung yung lyrics. Sabi ko, anong maganda na nagmumura? Maganda ba yan? Ayun. Naewan ko na lang. Ganyan sila. Kaya hindi ko na yung mga bata. Hindi ko naiintindihan. Kaya pag nakakausap ko sila, hindi sinasabihan ko sila na alisin yung pagmumura na expression. Kasi hindi siya maganda. Mas lalo na kung halimbawa may marating ka sa buhay tapos nakasanayan mo yung expression na pagmumura. O di ba ang pangit? Kasi kahit na mo mo sa buhay, kung mahilig ka magmura, pangit siya pakinggan. Pangit, parang nadja-judge ka dahil doon sa pagmumura. Kasi hindi naman natin maiwasan sa paligid natin may mga taong mahilig mag-judge tulad ko. Hindi ko yan talaga na ano ba yan? Na may pinag-aralang tao pero mahilig magmura tapos kung makipag-usap nakikipagmurahan, 'di ba? Hindi ba pwede mag-usap ng maayos na walang murahan, yung ganun. Kaya ako, hindi naman ako mabait na tao pero ayaw ko lang talaga yung nagmumura na tao, yung ganun. Kaya pero hindi ko naman alangan i-control mo yung mga tao, uy bawal magmura, ganyan. Kaya hanggat maaari, yung mga bata na nandito sa amin, sa paligid namin, pinagsasabihan ko na wag nilang kasanayan ang pagmumura. Ganun. Hindi naman kasi yun, kumbaga hindi naman kasama sa buhay yung pagmumura sabi ko. Kasi hindi siya maganda. Hindi din siya nakakaganda at nakakapogi, sabi ko. Hindi siya astig para sa akin pag nagmumura ka. Ang astig sa akin yung magalang ka. Okay na mahilig ka magsigaw, sige magsigaw ka. Kasi ako pala sigaw din ako kasi kaming mga Bisaya, malalakas ang mga boses namin. Ay naku, wala talagang mga Bisaya na mahina ang boses. Kaya pag nagsama-sama ang mga Bisaya, ang ingay-ingay, ang lakas-lakas, akala mo nag-aaway. Samantalang nagkukwentuhan lang naman. Ganun talaga kami. Kaya, pero hindi sa amin uso ang sa amin sa pamilya namin hindi ko alam sa iba na mahilig magmura, yung ganun, na parang normal na yung salitang pagmumura, gaya ng mga na yan, di ba? Yung anak ko na lalaki, natuto din yan magmura dahil sa labas. Kaya sinasabi ko, kuya, tigilan mo yan kasi hindi siya maganda pakinggan. Kahit nasabihin natin na expression mo lang yan. Kaya, nakikinig naman siya. Sabi ko, wag mong ipaparinig sa akin kung gusto mong gamitin yung word na yan. Kasi magagalit talaga ako sa'yo. Kaya kahit papaano naman, nakikinig naman siya.
Tapos pag ano niya, napamura siya bigla, yung ganun dahil sa nag-cellphone siya o kung ano man yung ginagawa niya. Tapos nagagamit niya yung expression na daw yun. Tinitingnan niya ako na alam niya na nagagalit ako, kaya nagsusorry na siya, mama sorry. Hindi ko sinasadya. Nasabi ko lang, sabi ko, kaya nga kasi inaano mo siya, sinasanay mo yung sarili mo na maging expression siya. Kung ano mo, alisin mo yan. Kasi pangit. Hindi siya nakakaganda ng pagkatao para sa akin ang pagmumura. Ayan o, konti na lang, malapit na matapos. Konti na lang. Ito na lang yung may silikon. Ayan na lang. Pero yung itong mga wala na, ayan na siya. Nakikita naman siya kasi makintab na itong anong part na itong hindi pa. Pero ito makintab na siya. Ayan na siya. Ayan. Konti na lang. Dapat na matapos. Hindi lang pansinin yung kalat sa likod ko. Kasi liligpit ko yan. Ito na. Itong konti na lang. Ito na lang. Kaya yung papa niya, ganun din naman, mahilig din magmura, pero hindi naman yung talagang lagi-lagi. Pero nakakamura siya, manood ng basketball, ganun, or mga video sa Facebook, mga ganyan. Sabi ko, papa, wag mong yan, wag mong gamitin yung word na yan, kasi naririnig ng anak mo, akala niya okay lang. Hindi siya maganda pakinggan. Hi baby, gising na? Hindi pa? Sabi mo papasok ka ngayon. Anong pasok? Nag-sleep ka man. Inantay ka nga ni mama, nagnap lang ako sandali Wala na, kasi 12 na, malapit na kayo maglabasan, papapasok pa tayo. Ito na lang, konti na lang. Ito na lang na side. Lapit na. Yes, nandyan ka, nagising ka na. Hello po, magandang araw. Kasi tulog ako sa gabi. Opo. Ikaw natulog kagabi. Sabi ko sa'yo, mag-isilip ka na Anong tumulog? Natulog. It's not tumulog, natulog. Nag-sleep, diba? But late na, 1 o'clock ka na kagabi nagtulog kanina. 1 o'clock na. Diba? Malapit na. Konting-konti na lang. Oh, there's a garbage collector outside. Yung basura natin.
my God. Basura. Yes, yung basura natin. Hindi, paakit na sila doon. Sana matagal pa sila doon at nang matapos ko muna to bago sila bababa, no? Wow. Mama. There's a... Bee. Ano? Lamok. Lamok, langgam yan na maliit. Sa amin, sa Bisaya, ang tawag dyan, attitude. Itog. Yes. Attitude na. Yes, masakit yan mga gat, makati. Magkakapantal ka ng marami. Hindi siya kagaya ng simpleng langgam lang kung saan kinagat yun lang ang makati, masakit. Meron lang sa mouth niya. Yes. Tapos meron sila pero. Yes. Tapos wala sila pagkain. Hahanap pa sila ng pagkain. Okay. Hello po. Magandang araw. Maganda ba ang gising nyo? Kasi ako maganda ang gising ko. Hindi ako umiyak. Diba? No, 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 no. Ayan o, mag-story ka about sa teacher mo. Sabihin mo, ano ba yung ano, bakit hindi ka pumapasok minsan? Bakit ayaw mo pumasok? Kasi? Kasi English siya sa akin. English siya sa'yo. Paano mo naman nasabi na English siya sa'yo? Away niyang friends ako. Away niyang friends ikaw? Wala sila ako. Ng friends mo? Yung isa. Kaya ayaw ko school. Ah, may nang-aaway sa school. Lawa sila away. Hindi magsumbong ka kay teacher. Ganyan sila, oh. Aawayin nila ko. Ang bilog pa yun. Sleep si teacher, oh. Hindi niya kikikita yung song namin. Sisigaw nga ako kanya, hindi niya nga narinig eh. Hindi narinig. Hindi ko narinig. It's narinig. Narinig. Yes. Hindi niya narinig kasi nag-sleep siya. So, sabihin mo kay teacher, huwag ka mag-sleep kasi away nila ako, ganun. Ang dami nga nila away eh. Kaya wag kayo mag-away kasi bad man yung aaway. Diba? Yes, doon yung principal. O, sa principal. Yes. Meron din si teacher principal. Yes. Meron din si kuya principal. Yes. Papapasok yung principal ni kuya doon sa school ko. Yes. Magaling ni principal niya eh. Tapos papa-jail sila. Oo, dalhin sila sa jail. Yes. O hindi, dapat hagul lang. Wag lang. Yes, tapos appear din. Tapos friends na. Oh, friends na, diba? Bawal mag-away, diba? Yes. Kasi hindi matuwa si Jesus, diba? Hindi. Kasi nag-away, diba? Yes. Si Mary hindi na babalik dyan sa school. Tapos si Jesus hindi na babalik. Opo, nag-visit pala si Mama Mary at saka si Jesus. Yay! Tapos na! angry din si Jesus. Tapos na kami. angry din si Mama Mary. Wow! Ang
Ganda. Mama, Yes. angry si Mommy Mary. Yes, angry si Mama Mary. Tapos na. Be? 4 hours plus 9 hours is 13 hour. And then ngayon, almost an hour kasi 11:25 ako nag-start. Ngayon, 12:15 na. So, ibig sabihin, nasa 13. So, sabihin natin, almost 14 hours ko ginawa to. O, diba? Ganda. May pangsabit na kami sa wall. Bye-bye. Have a nice day. God bless.